The wormhole. Akin to. Akin yan. Akin to. Hindi. Akin yan. Akin nga eh. Akin yan. Akin talaga. Hindi. Hindi nyo pwede kainin yan hanggat hindi nyo napapatunayan isa kayong tunay na kampiyon. Paano ba maging tunay na kampiyon? Kung gusto mo yung ginagawa mo, pagpatuloy mo lang. Siya si Alon Yuan Tuputan, parte ng Philippine team sa archery. Love at first sight ang pagkahilig sa sport na ito nang kanyang makita matapos ang triathlon training ng kanyang ama. Pag nandun ka sa bagay na you love what you're doing, hindi ka mahihirapan talaga. Ngayon ay nasa grade 12 na si Alon at sa murang edad, nakapagkamit na ito ng iba't ibang pagkilala sa loob at labas ng bansa. Ang sports na rin na ito ang nagtuturo kay Alon ng magagandang aral sa buhay. Wala namang time limit sa kahit ano. So parang kung di mo makamit ngayon, pwede next time, next month, next year, next 5 years. Less yung hirap kasi gusto ko yung ginagawa ko. Yun po. So sa lahat ng bagay, parang hindi yan mahirap kung talagang gusto mo. May paraan. Ay, wow! Okay. Green flag ka dyan, be. May paraan. Okay. Ano sa tingin mo yung characteristic or bakit yung archery yung pumukang sa puso mo? Siguro, nung nakita ko, parang na-visualize ko yung sarili ko na naglalaro. Parang na love at first sight ka gano'n. Paano ba yung usual routine mo as an Archer. Athlete and at the same time an honor student din, ha? Senior high. Apo. Paano? Paano yung routine? Ngayon sa grade 12, medyo mas maluwag ng konti yung schedule ko compared last year. So every free time, nag-shoot ako dito sa Melvin. Tapos if may marami kaming requirements na kailangan ipasa, doon nag-focus ako sa studies. Pero if may time, nag-shoot po ako. So talagang productive ang araw mo. Kung nakakapagod. Meron ba yung time na gusto ko na lang humiga, ayoko mag-training, ayoko Madalas po. Paano ka nakaka-cope up sa ganong days mo? Madalas po kunwari pag may pinaghahandaan akong competition, gusto ko manalo. Tapos nasa isip ko, pag di ako magte-training, di ako mananalo. So very disciplined talaga yung mind niya. True. Sana all. May time ba na naramdaman mo naman na mas gusto mo na lang mag-archery kesa mag-aral? Or vice versa? Madalas po. Mas gusto mo na Opo. Pero syempre, importante kasi yung school. Pero mas gusto ko talaga akong nagte-training kaysa pumapasok sa school. Bakit? Anong meron sa archery? Siguro po lalo pag kunwari mag-isa kong nagte-training, ganun. Sobrang kalma ng paligid ko, tapos masaya. Siyempre sa school may ingay yung mga klase. Tahimikin mo kasi. Not ka noisy. Ganon. Feeling mo ba pag hindi ka nag-archery, hindi ikaw yun? Siguro po. Parang kunwari nag-aaral lang ako, parang wala ko ibang ginagawa. Gusto ko rin parang isa din sa goals ko is makilala bilang archer. Yan. How about naman dun sa, syempre may upcoming competition ka, di ba? So how do you mentally prepare yourself? Pag training po, parang nagte-training ako as if na nasa competition. So yung focus ko nandun. Tapos nakukuha ko yung parang mental strength ko pag alam kong nakapag-training ako na maayos for that competition. So andun yung confidence. Tapos I try to expect less. Oo, tama. Yun. Nakaka-pressure din po sobra. What makes it fun being an athlete? Being an athlete, masaya din po pag nakakasama ko mag-training yung mga teammates ko, gano'n. Tapos masaya pag may competition out of town. How about naman sa international? International,
3 beses pa lang ako nakakapag-international. So, 2 beses sa Taiwan, which is indoor. Tapos 1 outdoor sa Ireland, sa UK. Saan doon yung pinaka nag-enjoy ka? Like, pagkakita mo doon sa bansa, wow. Pinaka-best sa Ireland po. Yun. First time ko sa Europe. Sana Anong souvenir inuwi mo? Inuwi ko, keychains, chocolates, gano'n. Nung pumunta ka doon, kasama mo yung father mo. Po mag-isa ako with the team, youth team. So, parang sa pagiging athlete mo, doon din na-train yung pagiging independent mo ba? Opo. Nung nandun ako, I was 17. Last year. Ang tagal mo ng athlete. Ano yung lessons na nag-gain mo? Na talagang grabe yung contribution niya sa journey mo ngayon as an athlete. Siguro po, accepting failure siguro, or as a stepping stone. Kasi dati, kunwari, syempre sa lahat ng bagay, gusto ko manalo, gusto ko successful ako, gano'n. Tapos pag hindi ko nagagawa, parang nakakasira. Pero ngayon parang natanggap ko na manalo-matalo, okay lang. Tapos may next pa rin. Tulad ng bawat isa sa atin, naging malaking hamon din kay Alon ang pandemya. Sa kauna-unahang pagkakataon, siya ay lalahok sa Cordillera Administrative Region Athletic Associations. Ngunit, ito'y natigil dahil sa restrictions na nakaapekto sa kanyang mental health at paglalaro. Nakatulong sa kanyang muling pagbangon ang mas magandang relasyon sa kanyang ama na nagsisilbi rin niyang coach. Sa kanyang muling pagbabalik, isang malaking pagbabago ang kanyang ginawa. Mula sa dating recurve, ngayon'y sumasabak sa compound category. Hindi lamang pandemya ang pumamon kay Alon. Bilang parte ng Philippine team, mayroon silang tinatawag na minimum qualifying score. Pressure ang hatid nito nang may pagkakataong hindi nito ma-meet ang score. Ngunit ang mga aral sa buhay ang muli niyang naging May sandigan. nagsabi sa akin na teammate ko din, Philippine team ngayon, parang seniors ko siya. Tapos sabi niya, 1 bad arrow doesn't define you. So, parang kahit na di mo makuha yung MQS ngayon, may next time. Tapos parang may room for improvement ka. At least alam mo may room for improvement ka. Mas okay na yung alam mo na may room for improvement ka kaysa yung ang tingin mo sa sarili mo is ako na to. So at least alam mo sa sarili mo na kailangan mo pang mag-improve, may parang it's an adventure din for you na kailangan ko pang matutunan to, ganun. Kasi saka pa pupunta kung wala ka nang matututunan. Yun ang parang process ng growth. Mas maganda yung alam mo kung saan ka parang yung weakness mo. Kasi minsan sabi na yun yung gagawin mong strength mo eh. Diba? Can you walk us through yung experience mo sa National Indoor Competition. So, nung nanalo ka ng silver medal, ano yung nararamdaman mo nun? First national competition mo rin, di ba? Sayang. Yun yung unang pumasok sa isip ko, sayang. Kasi, ang nangyari nun, shoot off. Tayo kami, tapos ang deciding is a shoot off. 1 arrow lang sa target. Tapos sabay kami mag-shoot. Tapos, sa target kasi may, yung pinakamataas na pwede mo makuha score is X, which is 10 points. Tapos susunod 10, 9, 8, ganun. So sa shoot off closest to the center. Tapos ang tinira ko nun, X. Pero yung sa kanya, X din mas malapit ng konti. Or ilang millimeters lang. Sayang. Diba? Nung time ba na yun, parang doon na nag-start yung pressure mo or wala pa? Wala po. Noong time na yun, nung natalo ko, sabi ko lang, babawi ako. Yun. So can you tell us the story behind your placement in the World Championship last year? So yun, matagal ko po talagang pinaghandaan yun. Tapos, hindi ko pa kasama parents ko or someone close to me. Tapos, sobrang nakaka-pressure din. Pero, compared sa ibang mga laro ko, less. Kasi parang, nasa isip ko nun, andito ako sa international, parang first time ko na makasabak sa ganito. Tapos parang, I have nothing to lose. In-expect mo ba na magkakaroon ka ng place nung sa time na yun or talagang
at wala, i-represent ko lang yung Philippines. Siyempre, goal ko po talaga, siyempre manalo. Pag pupunta ako sa competition, goal ko manalo. Pero hindi ko in-expect na makaka-rank 9 ako. Diba? Anong na-feel mo nung in-announce yung name mo as 9th place? Nung nakita ko po yung result, sobrang saya ko. Kasi that's the highest na na-achieve ko. Sino ang unang-unang in-inform mo? Parents ko po, tinawagan ko sila. Anong oras nun dito sa Pilipinas? Madaling araw. Tumawag ako sa kanila, tulog na sila parehas nun. Opo. Tapos kasama pa nun, national record 2 na-achieve ko. Question. Ano ang definition mo ng kampiyon? It comes from within talaga. Parang hindi pwedeng, iba yung magsasabi sa'yo na champion ka. Parang alam mo sa sarili mo na champion ka. Ganun. Parang yun na yung nasa isip mo. Parang ang gaan ng pakiramdam. Tapos parang nakikita mo na yung mga achievements mo, ganun. Pag hindi ka na-focus dun sa mga failures mo, parang baliwala na lang. Yun yung parang champion sa akin. Huwag lang talaga hihinto. Parang patuloy lang. Kahit na kunwari, sobrang parang umabot na dun sa sobrang low na gano'n. Huwag kayo hihinto. Laging parang just keep going, gano'n. Sabi nga nila, an arrow flies to the target by drawing it back. Touch na po yung yan. Tapos tutok nyo po yung sight dun sa yellow. Tapos when you're ready, release. Sure ka? Let's go, sure. So, ito po, recurve archery. This is compound. So, ang itatry natin ngayon is yung recurve. So, first, ito po, finger tap. Ito sinasot sa kamay para hindi masakit sa daliri yung string. Ay, akala ko as in a bear na. Ay, hindi po. Masakit. So, sasot niyo po siya sa middle finger. Yung, yan. Okay, and then? Tapos, ito. Here. So, ito ang recurve po. Yung parts is, this is the string. Ito yung limbs, riser. This is the sight. Tapos this is a plunger or button. Sight. Tapos this is a plunger or button. So siya yung tumutulak sa arrow para straight yung lipad niya. So, ayun po. Hawakan niya lang dito. Sorry. Yan. So, Parang wait. So, yun po. Ay, pakita ko na po pala. So, demonstrate natin. Dito po, ang first step is i-take your arrow. So, ang steps po, basic steps sa recurve is, first is yung stance. Dapat nakaganon. Square stance po. Yan, pantay lang siya. Tapos, good posture. Parang matitest. Ang posture mo. Tapos, next is set. Hawakan niyo po yung bow, hawakan niyo yung string. Tapos, set up. Eye level. Tapos, pull. Tapos next po sa pull is anchor dito. Or ipapatong niyo lang dito. Tapos, dapat yung string, 3-point contact sa chin, lips, and nose. So, nakaganon. Set up. Tapos, draw. Anchor. Tapos, expand. Then, release. So, yan po. Sino po i-try? Ito na, go, babe. Dito. Tapos, dito, Po. First is yung ganito dapat. stance and yan, set. Hawakan niyo po yung string. Dito ba? So, yung arrow po is nasa gitna ng middle finger and index. So, ganyan. Ganyan po. Okay. Tapos, set up is hanggang eye level. Tapos, draw back. Ganon. Audrey! Tapos, sa face po. Ganon siya. Sa nose, yeah, ganyan. Tapos, sight niyo po. Anong ginagamit? Right? Or Right eye po. hindi ko alam kung ano yung right. Right eye. Right eye. Nice, nice! Pag
ready na kayo, bitawan nyo lang. Tapos, follow through is palikod. Hindi ko pa siya kaya i-let go eh. Ikaw. Pag ready po kayo, bitawan nyo lang, tapos palikod. Mahirap pala. Ay! Ang hirap niya, bes! Sorry. Ito ba? Seryoso na, ano ba yan? Okay, go. Sa nose. Under, yeah. Paano siya i-release? Bitawan mo. Aray ko! Ay, di ba? So, dito. Look at the target lang. Tapos, pag ready na kayo, release. Yeah. At least, 7. Mas mataas kaysa skinner ni ate. Sapa. So, yun. Tunay nga na kapag gusto mo ang iyong ginagawa, ay may sakripisyo kang ipinapakita. Samahan pa ng disiplina at pagiging bukas upang matuto, tiyak na makakamit mo ang iyong hinahangad. Naway, ang kwento ni Alon ay maging inspirasyon sa ating lahat upang tayo'y maging isang tunay na kampiyon sa laro ng ating buhay. Ngayong napatunayan nyo ng isa kayong tunay na kampiyon. Go!